Mabilis pa sa isang iglap ay nasa harapan na niya si Draco. Hindi ito makikita sa dilim dahil all over black ang suot nito at mata lang ang hindi natatakpan. Gabi-gabi nandito siya sa mansyon at nagmamanman sa paligid. Querida Reina Aguila, a que puedo servir? Mahal na Reyna Aguila, ano pong maipaglilingkod ko? Naka-Spanish language ang pananalita nito dahil hindi ito marunong sa Vicente Pine language. Naintindihan naman ni Cassie dahil ilang taon na siya sa New York. Kaya wala siyang magawa kundi ang mag-Spanish na rin para magkaintindihan silang dalawa. Quiero que encuentres al rey demonio. Se escondo bajo el nombre de June Blomberg. Gusto kong hanapin mo ang Demon King. Nagtatago siya sa pangalan na John Blomberg. Nakita niyang nagulat ito nang banggitin niya ang pangalang Demon King. Y puedo saber lo que estamos buscando con él. Pwede ko bang malaman kung anong pakay natin sa kanya? Curious na tanong nito. Mami me mando buscarlo porque él era la única persona que podía ayudarme. Pinapahanap siya ni Mommy dahil siya lang nag-iisang tao na pwedeng makatulong sa akin. Nakakunot ang noon ni Draco at waring nagtataka. John Blomberg lleva mucho tiempo muerto, pero escuchamos que hace 10 años. Alguien tomó su lugar como el rey demonio. Da más miedo reemplazarlo ahora porque con solo un movimiento de su mano, todo el mercado negro se quebrará de inmediato. Entonces en todo el negocio clandestino es cauteloso porque no saben quién es el nuevo rey demonio. No hay nadie que pueda enseñarnos quién y dónde encontrarlo. Matagal nang patay si John Blomberg, ngunit nabalitaan namin 10 taon nang nakararaan na mayroong pumalit sa kanya bilang Demon King. Mas nakakatakot ang pumalit sa kanya ngayon dahil isang pitik lang ng kamay niya, sasara agad ang buong black market. Kaya maingat ang buong underground business dahil hindi nila alam kung sino ang bagong Demon King. Walang kahit na sino na makapagturo kung sino siya at saan siya makikita. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Bumagsak ang balikat ni Cassie dahil sa narinig. Parang lalo yata nadagdagan ang problema niya. No te preocupes, querida Reina Aguila. Intentaré hacer preguntas a aquellos que conozco que están en el negocio del inframundo. Tal vez ahora saben algo. Huwag kayong mag-alala, mahal na Reina Aguila. Susubukan ko pong magtanong-tanong sa mga kakilala ko. Nasa underworld business. Baka may alam na sila ngayon. Está bien, Draco. Muchas gracias. Sige, Draco. Maraming salamat. Adios, Reina Aguila. Comenzare mi trabajo. Paalam, Reina Aguila. Sisimulan ko na po ang aking trabaho. Tumango na rin siya kay Draco bilang pagsang-ayon dito. Nalulungkot na tinignan niya ang orasan. Nagmamadaling tumayo siya mula sa pagkakaupo sa couch at sinara ang bookshelves wall bago tuluyang lumabas ng library room. Mag-aalas 10 na. Kailangan na niyang bumalik sa silid ng quadruplets. Baka mamaya maabutan pa siya ni Sandra. Samantala sa birthday party, naiirita na si Mike sa kausap niyang si Mr. Chang dahil hindi matigil-tigil ang pagsasalita nito. Tiningnan niya ang oras sa kanyang wristwatch. 30 minutes na lang at mag-aalas 10 na. Atat na siyang makatabi si Cassie. Babe, tinatanong ka ni Mr. Chang, okay daw ba sa'yo ang proposal niya? Agad siyang nakabawi sa tanong ni Sandra sa kanya. Isa pa ang ahas na ito. Kung makadikit sa braso niya, daig pang lintakong kumapit. Parang gusto niya na talagang itulak ito. No. Agad na sagot niya sa dalawa. Namumula na ang mukha niya. Nakaramdam siya ng pag-init ng katawan. Tumayo si Mike mula sa pagkaupo at hinubad ang tuksido niya. Kailangan niyang makita si Cassie. Galit niya ang tinapunan ng tingin si Sandra dahil alam niyang siya na naman ang may kagagawa nito sa kanya. Hindi pa talaga siya nadadala sa babaeng ito. Kailangan ko nang umuwi. Mauna na ako. Sabay talikod kay Sandra at diretso ang kanyang mga hakbang papunta sa kanyang sasakyan. Babe, wait! Hintayin mo ako! Malakas na tawag ni Sandra sa kanya. Akmang tatayo na siya upang sundan si Mike, ngunit pinigilan siya sa kamay ni Mr. Chang. Sandra, dito ka lang. Kailangan mong makabawi sa akin. Nangako ka
na mapapapayag mo ang asawa mo sa mga kondisyon ko. Ngunit sayang lang pala ang laway ko ng 3 oras dahil 2 letra lang pala ang isasagot niya sa akin. 2 letra ng no. Mr. Cheng, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Sa CMPI lang pumayag si Mike dahil yun ang kumpanya ng asawa niya. Wala akong magagawa dun. Mayroon pa, Sandra. Ikaw ang namamahala ng CMPI ngayon at hindi si Cassie. Kailangan mo akong tulungan na mapasama ang mga produkto ko sa produkto nila sa tuwing i-schedule ang transportation ng Valdelion Airlines sa iba't ibang bansa. Mr. Cheng, mahirap yung pinapagawa mo. Nag-merge na ang CMPI at Valdelion Corp. Hindi ako makakapagdesisyon at pumirma kung wala ng pahintulot ni Mike. Kailangan sa aming dalawa manggaling ang desisyon. Hangal ka ba, Sandra? Kaya ikaw ang inatasan ni King Alex na lumapit kay Mike dahil alam niyang kaya mong gayahin si Cassie. Isa pa, nakita mo na ba ang kwintas na pinahanap niya sa'yo? Paano ka magiging Eagle Queen kung 1 taon ka nang nakatira sa bahay ni Cassie? Hindi mo pa rin alam kung nasaan ang kwintas. Sinasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang nasa katayuan ko. Kilala mo na ngayon ang ugali ni Mike, di ba? 1 taon na nga kami magkatabi sa kama. Hindi pa niya ako inaangkin. Yun pa kaya ang kunin ng loob niya? Ayokong pagdudahan niya ako. Kaya pinananatili ko pa rin shy type ako. Kahit na parang gusto ko na siyang hubaran. Haha, isa ka talagang hangal, Sandra. Nakuha mo na nga lahat kay Cassie, pati mukha niya. Ngunit hindi mo pa rin magawang makuha ang puso ni Mike. Ha, mahirap yan. Baka isang araw magugulat ka na lang. Mamamatay ka na nga, hindi mo pa siya natitikman. Ano ang ibig mong sabihin? Kilala ko si King Alex. Kapag hindi ka niya napapakinabangan, siya na mismo ang tatapos sa'yo. Nagawa nga niyang ipatapos ang babaeng pinakamamahal niya. Ikaw pa kaya? Kaya mag-isip ka ng mabuti, Sandra. Gamitin mo yung utak mo. Alamin mo kung nasaan ang kwintas kung gusto mo pang magtagal. Hindi niya magagawa sa akin yun. Anak niya ako. Matapang na sagot ni Sandra. Well, anak ka nga niya. Pero ang tanong, tunay ba? Tunay ka ba niyang anak? Hindi, Sandra. At anytime, kayang-kaya kanyang tapusin. Biglang nakaramdam ng takot si Sandra sa mga narinig niya mula kay Mr. Cheng. Kailangan ko nang umuwi. Maya-maya wika niya. Samahan mo muna ako ng 1 gabi. Kailangan mong makabawi sa ginawa sa akin ng asawa mo. Nanggagalaiti sa galit si Sandra at walang magawa kundi ang pumayag sa kagustuhan ni Mr. Cheng. Habang nasa loob ng sasakyan, parang hindi na makayanan ni Mike ang pag-iinit ng kanyang katawan. Nababaliw na siya kay Cassie. Gusto na niyang masolo ito sa init na nararamdaman niya. Baliw ka talaga, Sandra. Hindi niya alam na nilagyan pala ni Sandra ng gamot ang iniinom niya kanina. Pinabilisan niya ang takbo ng sasakyan. Habang nagmamaneho, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang button at nagkonekta sa kanyang sasakyan. Ni-loudspeaker niya ito dahil tinatamad siyang kunin ang kanyang cellphone. Boss, masamang balita. Kunot ang noon niya na tinignan ang kanyang cellphone dahil masamang balita kaagad ang bungad sa kanya. Troy, sabihin mo na kung anong klaseng masamang balita yan. Mainit ang ulo ko ngayon. Sigaw niya sa alalay niya na isang boss din ng underground organization. Boss, ngayon lang. Sinabi sa akin ng tauhan ko na may isang top daw na ang pangalan ay Draco yata yun. Basta boss, nagtatanong siya kung sino si King. Sinabi ko naman, di ba? Kapag may nagtatanong, sabihin nyo hindi nyo alam. Ayokong malaman ng asawa ko ang lihim ko. Sigaw niya sa mga ito. Akmang papatayin na niya ang kanyang cellphone nang matigilan siya sa sinabi nito. Yun ang abos ng problema dahil asawa mo ang nag-utos kung sino si Demon King. Hinahanap ka niya. Muntik pang mabangga ang sinasakyan ni Mike dahil sa narinig. Pakiramdam niya ay natanggal lahat ng init sa kanyang katawan dahil sa takot sa kanyang asawa. Oo, siya si Demon King, ang kinatatakutan ng lahat. Ngunit bilang Demon King, takot din siya sa kanyang Demon Queen. At iyon ay ang kanyang asawa na si Cassie. Siya ang kahinaan nito at natatakot siya sa oras na malaman nito ang matagal na niyang sikreto. Bigla siyang nakaramdam ng takot na umuwi ng mansyon. Natakot siya sa maaaring gawin ng Demon Queen sa kanya. Mike's POV. Mahigit 1 oras ang nakalipas. Nakarating na rin ako sa bahay. Past midnight na pala. Kahit kinakabahan, malaki pa rin ang hakbang ko na umakyat sa itaas.
Dumiretso ako sa guest room. Ngunit agad akong nadismaya nang hindi ko mahanap ang gusto kong makita. Pinihit ko ang doorknob sa silid ng mga quadruplets at sumilip sa loob. Pumasok ako nang mahagip kaagad ng aking mga mata ang balingkinita na katawan ng aking asawa na nakahiga sa couch. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at maingat siyang binuhat papasok sa guest room. Kanina pa kasi ako nagpipigil. Nadadaig ako ng aking kagustuhan na maangkin si Cassie. Maingat ko siyang inilapag sa kama. Mainit ko siyang hinalikan sa kanyang mga labi. Hindi tumigil ang mga labi ko sa paghalik sa kanya. Hanggang sa maramdaman ko na naglambitin ang mga kamay niya sa bato ko at masuyo na rin ginagantihan ng bawat halik ko. Ang init na aking nararamdaman kanina ay lalong nadagdagan na siya na mismo ang kusang naghubad ng aking saplot sa katawan. Bawat hagod ng kanyang mga kamay sa aking likuran at pagsabunot sa aking buhok, nararamdaman kong maging siya ay nananabik na ring maangkin ko. Hanggang sa pareho na kaming bumagsak sa kama dahil sa sobrang pagod. Niyakap ko siya habang nakadantay ang ulo niya sa aking mga bisig. Nakita ko siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Ayokong magtanong. Natakot ako na baka si Demon King ang iniisip niya. "Babe?" Narinig kong tawag niya sa akin. "Yes, sweetheart." Malambing kong sagot sa kanya habang sinisiil ng mainit na halik ang kanyang labi. "Plano ko sanang pumunta sa Erie, kaya lang hindi ko alam kung paano. Sabi ni Mommy isang tao lang makakatulong sa akin at yun ay si John Bloomberg." "John Bloomberg?" Nagtataka kong tanong dahil kilalang kilala ko ang taong yun. "Yes, babe. Nabasa ko sa diary ni Mommy na kailangan ko daw hanapin si Demon King kung gusto kong kalabanin si Alex Montenegro." "Alex Montenegro? Teka, bakit parang ama ni Sandra ang kapangalan?" Nalilitong tanong ko sa aking sarili. "Bakit, babe? Kilala mo si Alex Montenegro?" Narinig kong tanong niya. "Isang tao lang ang kilala kong Alex Montenegro, babe. Siya ang ama ni Sandra. Isa pa, paano naman siya magiging matinding kaaway ng Erie? Parang ordinaryong negosyante lang naman siya." May himig pagtataka na sagot ko sa kanya. "Ewan ko, babe. Ngunit sabi ni Mommy, mahirap daw siyang kalabanin dahil isa siyang Eagle King at isang tao lang ang pwedeng lumaban sa kanya, si Demon King. Kailangan may papalit na Eagle King sa kanya para hindi tuluyang malaman ng kasamaan ng loob ng Erie. Isa pa, nag-aalala na rin ako para sa mga anak natin. Ayokong mangyari sa kanila ang nangyari sa akin." Nakita ko ang lungkot sa mga mata ng aking asawa. "Ako ang lalaban sa kanya, babe. Hindi mo na kailangan pang hanapin si Demon King. Don't worry, hindi ko hahayaan na magpatuloy ang kanyang kasamaan." Malambing kong sagot habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok niya na nakatakip sa kanyang pisngi. "Pero babe, malaking maitutulong ni Demon King sa atin upang magtugumpay tayo sa ating mga plano. Gusto kong gawan mo ng paraan kung paano makausap sina lolo at lola nang hindi nalalaman ni Sandra. Kailangan nating maihatid ang mga anak natin sa kanilang mansyon habang wala ako. Utusan mo ang ilan sa mga tao mo sa Delta na higpitan ang pagbabantay sa kanila at huwag nilang hahayaan na lumapit si Sandra sa kanila. Ikaw nang bahalang magpaliwanag sa anak mo kung sino si Sandra." Napangiti ako sa pagiging alerto ng asawa ko. "Oh, ano ang iningiti-ngiti mo dyan? Seryoso ko, babe. Nakakainis ka naman eh." Agad akong sumeryoso nang makita ang inis sa kanyang mukha. "Oo na, your wish is my command, Reyna Aguila. Bukas na bukas din gagawan ko ng paraan para hindi mahalata ni Sandra na pinabakasyon ko ang mga bata. Kung pwede lang sanang ipadukot ko ang babaeng yan para wala ng problema eh. Kumukulo ang dugo ko sa kanya." "Iyan ang wag mong gagawin dahil sa oras na malaman niya ang plano natin, mabilis yung makakarating kay Alex. Delikado ang mga anak natin. Baka yun ang gawin nilang panlaban sa ating dalawa. Alam niyang ang mga bata ang kahinaan natin, kaya paniguradong sila ang pumuntiryahin kapag nagkamali tayo ng galaw. Sige na, magbihis ka na. Baka mamaya mahuli pa tayo ni Sandra. Masisira pa ang plano." "Hayaan mo siya. Gusto ko pang mayakap ka, babe." Nagmamaktol kong wika sa bayakap sa kanya ng mahigpit. "Mike, huwag ka namang pasaway, please." Sabay kaming dalawa ni Cassie na napabalikwas ng bangon nang marinig ang malakas na katok sa pintuan. "Babe, andyan ka ba?" Boses yun ni Sandra. Mabilis kaming nagbihas. Napansin ni Cassie na nawawala ang kanyang pambaba.
Ngunit agad siyang natigilan nang makitang hawak-hawak ko na pala ito at pilit na isinusuot. Babe, pambaba ko yung hawak mo. Ito ang sayo oh. Sabay kalabit sa binti ko at mabilis na inagaw ang pambaba niya. Hindi ko alam na sa kanya pala ang sinusuot ko. Parehas lang kasi ng kulay ng sa akin. Nakakainis yung Sandra na yan. Kainis. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang naranasan na magtago kapag gusto kong angkinin ng asawa ko. Pagpipigil ko sa aking sarili. Tiisin mo na lang muna, babe. Sa ngayon kailangan muna natin gawin to para sa mga anak natin. Maring, akin na yung susi. Sino bang tao dito? Bakit nakalak ang pinto? Hindi naman to nilalak ah. Nakita mo bang pumasok si Sir Mike mo dito sa guest room? Wala kasi siya sa kwarto namin eh. Hindi po, ma'am eh. Isa pa, tulog na po kaming lahat. Hindi nga namin alam kung dumating na nga siya. Sagot ng katulong na halata pa sa boses ang antok. Sabay kaming nagkatingin na ni Cassie nang marinig ang pag-uusap ng katulong at ni Sandra sa labas ng pinto. Mike, dali, magtago ka sa ilalim ng kama. Baka mahuli tayong dalawa. Pabulong na wika ni Cassie. Napamura ako sa aking sarili. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o magagalit sa sitwasyon namin ngayon ng asawa ko. Magtatago ako sa sarili kong bahay. Babe, sige na. Andiyan o, binubuksan na yung door na please. Nakita kong parang iiyak na utos sa akin ni Cassie. Kung gugustuhin ko, isang pitik lang ng kamay ko bukas wala na si Sandra. Hindi ko alam kung bakit umabot pa kami ng asawa ko sa ganito. Babe, please, para sa mga anak natin. Pagsusumamo ni Cassie. Parang hangal naman akong sumunod sa aking asawa. Sa sobrang pagmamadali ko na makapasok ang aking malaking katawan sa ilalim ng kama, nauntog pa ang ulo ko. Parang gusto kong magwala sa sobrang sakit ng noo ko na bumangga sa paa ng kama. Habang nakadapa ako sa ilalim ng kama, kinapa ko ang aking noo at hindi nga ako nagkamali. Tinubuan nga ako ng sungay dahil sa bukol ko sa noo. Loko ka talaga, Sandra. Idadagdag ko talaga ito sa mga sisingilin ko sa'yo. Baliw ka. Hindi ko mapigilan ng hindi magmura habang nakadapa sa ilalim ng kama. Aryan? Anong ginagawa mo dito? Katulong ka lang tapos ang lakas ng loob mong matulog dito sa guest room? Narinig kong bungad ni Sandra sa asawa ko nang makapasok na ito. Parang gusto ko siyang ihagis sa labas ng bintana sa mga pinagsasabi niya kay Cassie. Dito po kasi ako pinatulog ni Sir Ma'am para daw bantayan ko ang mga bata dahil malapit lang naman ako sa silid nila. Ha? At naniwala ka naman? Siguro may balak kang akitin ng asawa ko, no? Bago ka pa lang sa pamamahay ko. Ngunit malakas na ang loob mo para ahasin ako. Baka nakakalimutan mo na ako ang nagpapasok sa'yo dito at ako rin ang magpapalaya sa'yo. Totoo po ang sinabi ko, ma'am. Gusto ni Sir Mike na dito ako matulog para mabantayan ko ang mga anak niya. Sasagot ka pa? Gusto mong masampan? Feeling mo special ka kay Mike dahil dito kanya pinatulog? Hindi mo ba alam na buntis ako ngayon? Kapag may nangyaring masama sa dinadala ko, mananagot ka sa akin. Parang gusto ko na talagang lumabas sa ilalim ng kama dahil sa mga pinagsasabi ni Sandra. Alam kong nasasaktan si Cassie sa narinig niya na nabuntis ko si Sandra. Kahit ako'y nagulat rin. Paano ko siya mabubuntis? Hindi ko nga siya ginalaw. Wala talaga akong maalala na nakipagniig ako sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Paano kung maniwala si Cassie sa kanya? Hindi ka naniniwala? Yan ang pregnancy test report ko. Tingnan mo. Hindi ko pinaalam kay Mike kanina yan dahil nasa birthday party kami. Gusto ko sana siyang sorpresahin ngayong gabi. Ang ending, sa'yo ko pa unang pinaalam. Ang pangit-pangit mo. Pero may bala ka pang ahasin ng asawa ko. Wala po akong pakialam kung buntis ka, ma'am. Natural lang naman yan dahil mag-asawa kayong dalawa. Huwag po kayong mag-alala. Lalabas na lang po ako sa guest room. Sasilid na lang po ako ng mga bata matutulog. Hindi. Ngayon mismo, lumayas ka. Kumukulo ang dugo ko sa'yo. Baka mapaglihan ko pa yung kapangitan mo. At ang pangitan ng kalalabasan na magiging anak ko. Pero ma'am, wala po akong mapupuntahan. Kung gusto niyo po, hindi na lang po ako haharap sa inyo para hindi niyo makita ang mukha ko. Hangal ka ba? Hindi ka ba nakakaintindi sa sinasabi ko? Gusto kong umalis ka na ngayon mismo. Alis! Sige po ma'am, sandali lang po. Liligpitin ko lang po lahat ng mga gamit ko. Nagpupuyos na ako sa galit habang nakadapa sa ilalim ng kama.
Yung tipong nandito nga ako at nakamasid kung paano sakta ni Sandra ang asawa ko. Ngunit kailangan na wala akong gagawin dahil sa mga plano namin. Parang sasabog na ang dibdib ko at gusto kong patayin si Sandra ngayon din. Ano pang hinihintay mo? Alis na! Nagulat ako nang mapasubsob ang mukha ni Cassie sa paa ng kama dahil sa pagkatulak ni Sandra. Nagtama ang aming mga mata at tinignan niya ako ng makahulugang tingin na nagpapahiwatig na wag akong lalabas. Ngunit hindi ko na kayang tiisin na makitang sinasaktan ni Sandra ang asawa ko sa harapan ko pa mismo. Tiningnan ko rin siya ng makahulugang tingin na nagpapahiwatig na hindi ko na kaya pang magpanggap. Nakita ko ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Akmang lalabas na ako nang palihim niyang hinagas ang cellphone ko banda sa aking kinaroroonan. Nagtatakang dinampot ko ang cellphone at nakita ko ang message na iniwan niya. Ano kaya ang mensaheng isinulat ng tunay na Cassie?